Honda Mobilio, dinala sa atin sa shop. Ni-raker na nga ito, no, mga boss, para madala dito sa shop. Ang naging problema sa kanya, pag pinapasok sa drive, ayaw nang tumakbo kahit sa aling cambio. So titingnan natin. Tapos napansin ko nga rito, humina na yung kanyang battery. Ayan, i-start ko. Lumalagitik na lang mga boss, tingnan nyo Tapos nakablink yung kanyang 3. So automatic transmission. Bigla na raw kasi itong tumirik. Ayan, nakablink siya mga boss, yung entry. So pag pinasok mo siya sa drive, tapos ayan, sobrang hina na nga ng kanyang battery. Siguro sa kaka-hazard niya. So i-jump start natin mamaya para ma-testing talaga natin kung hindi talaga siya tatakbo, no, pagka pinapasok natin sa mga gear niya. So yung udo pala nito mga boss ay 175,000. So ayan, at titingnan natin, i-check natin kung bakit ayaw na tumakbo yung kanyang Honda Mobilio kahit ipasok sa drive. So jump start muna tayo, tingnan natin. Naka-neutral na siya. Naka-blink ang entry, yung 3. Naka-blink yung 3. So may problema to mga boss. So sa mga ganitong problema, ngayon i-scan natin yung transmission kung anong lalabas ng mga fault code dito sa kanyang automatic transmission. Yan, ginawa ko dito muna ay inobserbahan ko, tapos pinapasok-pasok ko yung cambio mga boss. Pag-drive na tayo, ayaw tumakbo. Eto boss, hindi kalas ang selector niyan. Naka-blink yung 3. I-scan ko muna. Pwede may scanner ko sa likod to. Baka sensor, no? Baka sensor. Pero dapat pag sensor lang boss, magbi-blink lang yan, pero umaandar dapat. Ito mukhang pag tinuro nito yung mga solenoid, alam na, transmission. Kasi iska na nakapan mo transmission Transmission ang lumabas. 175 yung udo mo. Branyo mo ba nakuha to, sir? Branyo mo nakuha? Iskanahan, no? Napachinsoil mo yung transmission simula nung nabili mo to? Hindi, no? Decibel, pero nakatagal din. Yung nasiraan ko dati, yung tawag ko sa'yo, nasiraan ako doon. Tapos pinaganon din. Yun na, pinachinsibil ko na, yun na yun. Yun na yun. 100 udo yun, pinachinsibil ko. Yung nasira. Kablink yun. Kablink yung 3. So ayan, pinaliwanag nga natin kay Bossing na naging problema nito. Akala niya kasi sensor lang. So sabi ko nga sa kanya, kung sensor lang yan boss, hindi lang magsi-shifting yan tapos nagbi-blink sa drive. Pero kakaiba kasi nangyari sa'yo, talagang ayaw na kumagat sa lahat ng gear pero buo naman yung selector cable nyo. Ayan, isi-share ko sa inyo pa, baka mangyari din to sa inyong mga Honda na naka-CVT. So inumpisa na nga natin i-scan para makita ni boss yung mga code ng kanyang transmission. Pag tinuro po lahat ng mga sensor niyan, CVT pulley at saka mga solenoid, sigurado pong transmission ang problema nito. Anong code na binabato nila sir nung pina-scan mo? Transmission lang sir. 2018 Mobilio system selection tayo. Dito tayo sa 80 automatic. Kasi yan naman may problema, automatic transmission. Okay. Ayan. Yan sinasabi ko. Shift solenoid ang dituturo, valve B, high. Tapos CVT drive pulley. Yung mga ganyang ayan CVT drive and pulley. Yung mga ganyang code sir, sa loob po ng transmission yan. Hindi cable, transmission talaga. Transmission talaga. Sige sir, no? Ayan yung mga code, pakita ko lang sa inyo mga boss. Ayan. Shift solenoid, CVT drive pulley, pressure control, valve circuit law.
Ayan, CVT drive pressure, control valve, circuit low. Halos dalawa lang yung inaano niya. Solenoid D. Ayan, B. Tsaka temperature. So halos tinuro niya na lahat. Inubos niya na yung mga pyesa ng transmission. Ubus yung lahat. Inubos niya na. Na-scan na nga natin mga bossing. So sa mga ganitong code, maaari pong putol yung inyong CVT belt. Kaya titingnan natin. I-drain ko yung kanyang transmission. Kakalasin ko yung crankcase. Pagka may mga metal po na nagkalaglagan dyan sa crankcase, yan, sira po ang inyong CVT belt. Putol po yan, mga ganitong code na lumabas. Sa mga naka Honda City, HRB, Mobilio, BRB, yan mga issue nito mga sir. So ayun mga boss, tatanggalin na natin tong crankcase. Siguradong durog-durog yung belt nito. Yan na. Sobrang dami. Paikot lang mga bolt niyan mga boss, mga 10mm. May iwasan natin itong mga ganito pagka papalit tayo ng mga transmission oil pagdating sa maintenance, no? Maintenance lang talaga para hindi tayo gumastos ng malaki. Ito yung filter natin, transmission filter, yan. Ito na. Moment of truth na. Yan, confirm na natin na yung belt talaga ang may problema. Ayan. Yo, halika. Tingnan mo yung ano. Yan, ito yung belt. Alin? Yan. Ayan. Yan, kita mo, di ba? Sa loob ng transmission to. Yes, sir. Ito yung lock siguro niya, bumitaw na oh. Yan ang papalitan natin mga boss, yung pinaka belt ng transmission sa CVT Ito natin. durog na doon eh. Oh. Durog-durog na. Durog na. Ayan, dami ng ano. Buti may magnet yung drain plug niya, dumikit dito yung iba. Hindi nakakayanin dikit Hindi yan, sobrang nakayanan. dami. Sobrang dami, hindi niya na makadikit yung iba. Hindi na madikit yan. Sa bagay, bagsak Alright, naman. sige yun. mga boss, update ko na lang May kayo. nabibili naman ito, idol. Meron. Ah. Napakamahal na lang ng belt nito. Ito, buti lang. Kaysa yung magpalit ng buong transmission sa sir. Oo, napakamahal ang buong transmission. So, belt lang tayo. Ngayon mga boss, so dito sa naging sira nitong mobilyo natin, papalitan po natin ng belt. Kailangan po ibaba natin yung transmission. Kaya tanong ko si sir kung nag-change oil siya, hindi niya naalala na Original nagpalit. pa. O nagpalit siya ng transmission oil kasi second hand rin niya nabili tong kanyang mobilyo. Ayan. So mga sir, update na lang tayo dito sa Tumiric na Honda Mobilyo na ayaw na tumakbo. Ito po ang naging problema, yung CVT belt natin. Alright. Ayan, yung mga specialty. Ayan, tama idol. Ayan, oh. Bastard na yan. Bastado na yan dito. Iingay na lang yan. Kumalang na to eh. Kumalang to. Ito yung kumalang yung kaparaluktot yan. Yung ganito. Kita mo naman, oh. Kapuroto. Wala. Ito lang. Oh, yan talaga sa isang buo. Tapos swap na lang natin. Siya na swap, no? Kaya na swap. Grabe. Pagkaming lang sa loob. Dami yan. Siguro mga 500 pirasong ganito Oh, yan eh. marami yan. Nakapulupot sa belt niya yan eh, bakal na yan. Ano, nandiyan na sa loob, naka-start. Oh. Plan sa loob eh. Yan, pag napuputulan ng belt, tapos. Naputulan yan. Ayan, oh. Ito yung pinaka-belt niya tol eh. Wala tayong alam siya. Yung ka-drive tayo. Ayun yung pinaka-belt niya. Ayun, talaga belt niya. Yan. Ayun, oh. Tapos dito nakapasok yung mga ganyan. Mga ganyan yung nakaipit yan. Nakaipit yan, itong mga bakal na to. Parang naka, ano to eh, palaman.
Parang ano, parang sahig. Saka na yung dami. Dami yun. Uy, hindi na pwede sila. Saka na yun, wala naman naging... Ganun daw. May motor mo ko, bilhin sa natin. No? Ano, isang buo na talaga. Oo, siyempre. Isang buo na idol. Wala tayong magagawa. Makain mo na kami. Sira na. Sira na talaga to eh. Anong gagawin natin? Yung pulley. Sa kilohan, buo yan, hindi sira yan. Tayo dyan, kiluhan na dyan. Oh, ang dami pa oh. Yun oh. Dami pa pala palaman eh. Dami yung sa loob. Ayan, nabuksan na nga natin yung transmission niya. Chinek natin yung pulley. So may mga tama nga yung pulley mga boss dahil dun sa mga metal dun sa CVT belt natin ay umipit po. Kumalang po sa pulley, sa mga bearing na durog. Kaya so ni-request na lang natin na kasama na yung buong transmission sa pagpalit natin mga bossing. Ayan, so papalitan natin ng buo Japan SAR Plus. So, mamaya road test natin to mga sir. Kaya ingatan nyo yung mga naka-CVT dyan. So mag-change oil kayo sa tamang maintenance dito sa transmission natin para hindi po umabot sa mga ganitong problema. Napakamahal po ng transmission ito kahit SAR Plus mga boss. Kaya talagang wag tayo magtipid, mag-change oil. Sundin natin yung kilometer natin sa maintenance nitong ating mga automatic transmission. Makikita mo yan. Ayan. Tapos yung itong malala. Yung isa. Ayan. Ramdam mo ng kuko mo eh. Ito. Diyan yan eh. Habang tumutulin yun, mahaba. May iksi dito. Tapos yan. Umangat. Umaangat. Parang tulad sa... Parang motor. Ganyan. Parang Tubukan mong parang ano, yan. Kung uusan din niya. Wala yan eh. CVT. Meron yan. Dito lahat. Ganda-ganda dati ng mga ano eh. Malambot naman. Pati ang ano ganyan. Ang sa city naman ang kadalasan oil pan. Tapos yung ganito. Ang baba kasi. Na nabubutas. Pero ganito rin yun. Ganyan din. Oo, parehas lang. Simple din yan. Salpak mo yan sa city yan eh. Bayad din yung pinagkaiba. Wala, salpak na talaga. Sige. Testing ko muna. Kasya ka ba? Kasya? So ayan mga boss, road test na natin yung ating mobilyo na nagka-problema yung transmission. So tayo. So ayan, ngayon nagro-road test tayo. Yung mobilyo natin na nasira yung CVT belt, kumayo dun sa pulley.
So ang ginawa natin mga boss ay nagpalit na talaga tayo ng buong transmission. So yung naririnig natin vibrate ay mga support niya, may mga crack na rin kasi mga bossing, no? So yun ang i-request natin sa susunod. Yan, road test tayo mga boss sa Mobilio na ginawa natin yung automatic transmission. So ayun mga boss, so okay naman yung shifting niya. So ang concern na lang dito na iba yung ano niya, yung transmission support tsaka engine support. Sobrang bagsak na po yung sa engine support niya, yung right side. Kaya sobrang lakas po ng vibration ng kaha pagka umandar na. Talagang yumayanig yung kaha. So eto, nag-order na rin kami pero to follow na lang yung engine support. So ang importante talaga yung transmission. Ay mga sir, mamaya pagtapos nating i-road test ito, i-scan ko ulit ito kung mayroon pang error yung kanyang transmission na kinabit natin para sigurado. Kasi nakabitan na rin namin to ng transmission. Yung unang kinabit namin ay sablay po, kaya pangalawa na tong transmission na kinabit natin ngayon. Ayun, so okay na yung shifting. Ayan, so talagang hindi lang lagi pagka surplus okay na agad. So meron din talagang makakabit natin na hindi maganda, kaya ayan, pinalitan ulit natin tong kanyang transmission. So sa ngayon yung road test natin ngayon ay okay na, maganda yung shifting. So support na lang talaga ang naging problema na ito. Sa mga nagtatanong bakit nauwi sa buong transmission, dito mga boss kaya pinalitan natin yung buong transmission kasi tinamaan po ng mga metal na nadurog yung mga CVT pulley at saka yung mga gear, kaya nauwi po sa buong transmission. Pag mga ganitong condition na may mga damage yung pulley mga boss, pagka belt lang papalitan natin ay magkakaroon po ng dragging yung ating transmission, kaya na-request na natin na buong transmission yung ating papalitan. Ayan mga boss, so nag-road test tayo at ang sunod natin gagawin ay i-scan natin kasi okay naman ang drive natin, yung driving. So yung shifting naman, so ang ganda naman ng shifting, no? So para makasigurado tayong okay yung transmission na kinabit natin, so i-scan natin mga boss. So i-scan. Titingnan natin mga bossing kung may error yung naikabit natin na transmission. So pansigurado lang na walang problema yung transmission, no? Pagkatapos natin i-road test, syempre scanning. Mobilio, ayan, 2018. Pag system selection tayo, punta tayo dito sa automatic transmission. Ayan, dyan tayo. Red fault code, no trouble code mga sir. Ayan. So wala nang trouble code sa ating transmission. So good na yung transmission natin. Alright, so okay na. Support na lang mga transmission support yung may problema. So ayun mga boss, tapos na tayo mag-scan, no trouble code na. So okay na po yung ating automatic transmission na naikabit dito sa Honda Mobilio na 2018 model.
Ayan, kung nakapag-share tayo mga boss, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel para makapag-share pa tayo sa iba.